Good day everyone. So this is the video reporting for chapter 5, which is the summary of findings, conclusions, and recommendation. I am Mary Joy P. Ingito, and in this video I will be discussing about the summary of findings. So before I discuss about the summary of findings, we have some reminders. So lahat ng nilalaman sa kabanatang ito ay nakabatay sa resulta ng pagsusuri at datos. So, ang isang pag-aaral ay maaari lamang makagawa ng wastong konklusyon at rekomendasyon hinggil sa mga variable na mayroong emperikong datos na sumusuporta dito. Sa bahaging ito, inilalahad ng maikli at tiyak ang mga sumusunod. Muling pagpapahayag ng pangunahing suliranin at mga kaugnay na suliranin. Muling pagbanggit sa uri ng pananaliksik, katangian, laki ng sample at lokal ng pag-aaral. Paglalahad o pagbabanggit ng mga pangunahing natuklasan sa isa o dalawang pangungusap lamang. Sa summary of findings, isang maikli at objetibong paglalahad ng mga pangunahing resulta ng pag-aaral. Mabilis at maikling pagbubuod ng mga mahalagang kinalabasan. And binibigyang diin din kung ano ang ipinapakita ng datos, batay sa mga tanong sa pananaliksik at mga layunin ng pag-aaral. So, sa summary of findings, is hindi na siya kinakailangan ng mahaba na explanation or diskusyon dahil yung explanation at diskusyon, is makikita na siya doon sa chapter 4. Ngayon, dumako naman tayo sa isang halimbawa ng summary of findings. So, sa chapter 5, is pangungunahan pa rin siya ng isang paunang talata, gaya ng ibang mga kabanata. So, dito, basahin natin, this chapter presents the summary of findings, conclusions, and recommendations offered. And then, dito na sa summary of findings is tandaan natin na kung ano yung pagkakasunod-sunod or yung sequence doon sa SOP, Statement of the Problem sa Chapter 1, yun din yung pagkakasunod-sunod dito sa summary of findings. Dito sa summary of findings, halimbawa, ang unang tanong ay, what is the level of acceptability of the developed vocabulary diary with respect to objectives, contents, format, language and style, and usefulness? So, ito yung unang tanong doon sa SOP. Pero dito sa summary of findings, hindi na siya patanong. Pa-title na siya. Kaya nawala yung what is the and then yung question mark sa hulihan. Pero tandaan rin natin na depende rin ang format ng ating summary of findings. Kasi may mga ilang summary of findings na patanong and merong iba na ganito yung format ng summary of findings. So yung 1.1, 1.2 na makikita natin dito is ito na yung summary. Ito na yung findings. Bakit nga ba 1.1? Dahil dito sa question number 1, is mayroon siyang 5 variable or aspects, which is yung objectives, contents, format, language and style, and usefulness. So, dahil 5 ang aspects or yung variable dito sa question number 1 is dapat hanggang 1.5 ito. So, kung makikita ninyo sa 1.1, na maikli lang talaga yung sentence. Kibali, summary lang talaga siya, main point doon sa resulta. So, dumako tayo sa research question 2, What is the level of performance of the respondents before and after exposure to the developed vocabulary diary as revealed by the pre-test and post-test scores? So, kung titingnan natin mabuti, is patanong talaga siya, So, dahil number 2 siya dito sa summary of findings, is ito yung number 2 doon sa SOP, doon sa chapter 1. So, kung ilan yung aspect na makikita, is yun din yung magiging sub-content. Depende sa dami. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Art Merkel Villanueva, ang mag-uulat sa conclusion. Ngayon ay linangin natin ang conclusion. Dito natin makikita kung paano magsulat ng mga
ng isang conclusion. Ang conclusion ay ang bahagi ng isang pananaliksik, sanaysay o anumang sulating pang-akademiko na nagbibigay ng buod ng mahalagang natuklasan at naglalaman ng pangkalahatang pahayag hinggil sa kabuuang resulta ng pag-aaral o ng iyong pag-aaral. Layunin nitong ipakita ang sagot sa mga tanong ng pananaliksik, ipaliwanag ang kahalagahan ng mga natuklasan at magbibigay ng pananaw o mungkahi para sa susunod pang-aaral. Para mas maintindihan nating mabuti, may mga katangian na tinataglay ang isang conclusion. Una, maikli ngunit malaman. Meaning to say, hindi inuulit ang nilalaman ngunit malinaw na tinutukoy ang mahalagang punto. Like, direct to the point ka pag nagsulat ka ng isang conclusion. Kumbaga, lilikumin mo ang buong na tuklasan mo sa iyong pag-aaral. Nakabatay sa datos. Ito ay ang mga pahayag na dapat suportado ng resulta ng isang pag-aaral. May lohikal na pagwawakas, ito ay pinapakita kung natugunan ang layunin at mga tanong sa pananaliksik o sa iyong pananaliksik. Maaring maglaman ng rekomendasyon ang isang conclusion. Ito ay nagbibigay ng mungkahi para sa pagpapabuti o karagdagang kumbaga pag-aaral sa kumbaga thought bank na idaragdag dyan sa iyong conclusion. Sa pagsulat ng conclusion, bilang isang mananaliksik, may mga dapat tayong isaalang-alang na dapat malaman, kumbaga, para mas maging clear yung gagawin nating conclusion. Diba ang conclusion ay ang paglalahad ng mga natuklasan o tuklas sa pananaliksik na kaugnay ng layunin ng ang isang pag-aaral. No? Lahat ng conclusion ay dapat ibatay, no? Ibatay sa lohika ng mga datos at impormasyong nakalap. Meaning to say, sa pagbubuo ng isang conclusion, nararapat lamang na lahat ng impormasyon na nakalap ay impormasyong ididikta ay nakapaloob sa kabuuan ng mga impormasyong nakalap upang ang kumbaga kapanipaniwala at makapagbigay ng tama at sapat na impormasyon sa mga mambabasa. Dapat ding masagot ng tumpak at maayos ang mga katanungang tinukoy sa layunin ng isang pag-aaral. Isang mahalagang hakbang isa sa isang pananaliksik ang makapagbibigay ng kasagutan sa pangkalahatang isyu ng iyong pag-aaral. Kumbaga, mawawalan ba ng kabuluhan ang pananaliksik kung mga katanungang iyon ay hindi malalapatan ng mga kasagutan o sa konklusyon. Kumbaga, kulang yung konklusyon mo kung hindi mo nasagot ng maayos yung mga katanungang o issue sa iyong pananaliksik. Dapat matukoy sa konklusyon ang mga factual na pag-alaman sa inquiry. No? Isang layunin ng pananaliksik ay ang pagbibigay ng tama at factual na impormasyon sa mga mambabasa. Nararapat lamang na ibahagi ang nakolektang impormasyon ng pagbuo at sapat na walang kinikilingan at tapat na sasagot sa isyu ng isang pag-aaral. Hindi kapag magsulat tayo ng conclusion, hindi mo siya pwedeng maging o kumbaga manipulahin kasi kung ano yung naging resulta ng iyong pag-aaral, yun na yun ang nagiging kumbaga conclusion mo. No? Gawing maikli ang isang conclusion. No? Not to say na maikli talaga. Kaya ang sinasabi ko ay hindi naman ang conclusion yung maabot sa mga ilang pages. Hindi siya magiging 5 pages, hindi ganon. No? Ang sinasabi ditong gawing maikli at tuwiran ang conclusion dahil ang conclusion ay isang uri ng synthesis ng mga nakalap na datos. Mas katanggap-tanggap kung ito'y concise at maikli lamang. Ngunit, tandaang kailangang maihayag ang kailangang impormasyon. Impormasyong resulta ng isang pag-aaral na hinihingi ng mga tiyak
o espesipikong tanong sa layunin ng iyong kumbaga pag-aaral. Maging tiyak at totoo sa paglalahad ng isang konklusyon. Be honest ba? Hindi dapat ipahiwatig ng mga mananaliksik na sila'y may pagdududa o alinlangan sa validity at reliability ng kanilang pananaliksik. So, kailangan kung gayong iwasan ang mga salitang nagpapahayag, kumbaga hindi katiyak ba? Ito ang mga salita na dapat mong iwasan sa iyong conclusion. Tulad ng siguro, marahil, malamang, baka, at iba pa. No? Ilimita ang conclusion sa paksa, saklaw, at panahon ng pag-aaral. Upang maging concise, at accurate ang inyong conclusion, nararapat lamang na umikot sa kabuuan nito sa paksa, saklaw, at panahon ng iyong pag-aaral. Tapos ang mga conclusion ay hindi dapat repetisyon. Repetisyon lamang ng mga pahayag sa ibang bahagi ng pamanahong papel. Meaning to say, ang isang diwang una na banggit sa isang bahagi ay kailangang may pahayag sa ibang kaparaanan ng iyong conclusion. Para mas maintindihan natin kung anong conclusion, gamitin natin ang research ni Dominic Patrick Galdones na na-publish noong December 2021. At ito ay pinamagatang tipon, salin, at suri ng mga kwentong bayang Iloco. Ayon kay Galdones, dapat ang mga salin ng kwentong bayan ay akma sa konteksto at kultura ng mga taong pinagmulan nito. Mahalaga ang paggamit ng mga pamamaraang imungkahi ni Newmark 1988 upang mas mapanatili ang tunay na kahulugan at diwa ng mga akda kapag isasalin, ipinapayo rin na pag-aralan at gamitin ang mga salin upang masiguro na nananatili ang pagkakakilanlan ng wika at kultura. Hinikayat din ang mga guro at mananaliksik na gamitin ang mga lokal na akda sa pagtuturo dahil nakatutulong ito sa pagpapahalaga sa sariling kultura at panitikan. Sa ganitong paraan, mapapanatili at mapapalaganap ang paggamit ng sariling wika at mas, maintindihan ng mga mag-aaral ang mga arilin. Panghuli, hinimok ni Galdones na ipagpatuloy ng mga mananaliksik ang pagsusuri at pagsasalin ng mga lokal na akda upang mapayaman at mapanatili ang panitikan ng isang particular na bansa. Assalamualaikum! Ako nga po pala si Judy May Antadeo Paras at para sa ating pagpapatuloy, tatalakayin naman natin ngayon ang research recommendation. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang research recommendation. Research recommendations are suggestions or advice provided to researchers to guide their study on a specific topic. So, karaniwang ibinibigay ang mga ito sa eksperto sa larangan ng pananaliksik. Ang mga rekomendasyon sa pananaliksik ay higit na nakatuon sa paggawa ng aksyon at nagbibigay ng tiyak na gabay para sa mga tagapagpasya. Taliwas sa mga implikasyon ng mas malawak at nakatuon sa pagkalahatang kalagahan at mga magiging bunga ng natuklasan sa isang pag-aaral. Difference between research recommendations and implications. Bagamat magkaiba ang rekomendasyon at implikasyon sa isang pag-aaral, malapit pa rin silang magkaugnay. Ang mga rekomendasyon ay tiyak at may sasagawang mungkahi tungkol sa kung ano ang dapat gawin batay sa mga natuklasan, tulad ng paggawa ng bagong patakaran o pagsasagawa ng panibagong pag-aaral na nakatuon sa tanong na ano ang susunod. Samantala, ang mga implikasyon ay tumatalakay sa mas malawak na kahalagahan at epekto ng isang mga natuklasan sa teorya, practice o patakaran at nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng isang resulta na nakasentro naman sa tanong na ano ngayon. Types of research recommendations. Ang mga rekomendasyon sa pananaliksik ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo at ang mga ito ay ang mga sumusunod.
Una ay ang rekomendasyon sa artikulo. Nagmumungkahi ng mga tiyak na artikulo, papel ng pananaliksik o publikasyon na maaaring gamitin, batayan o sanggunian. Halimbawa, inirekomenda ng basahin ng mga mananaliksik ang artikulong Language Shift in Northern Philippines upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pagbabago ng wika sa mga rehiyong etnolinguistiko. Pangalawa ay ang rekomendasyon sa paksa. Gumagabay sa mga mananaliksik tungo sa partikular na paksa o larangan na dapat pagtuunan. Halimbawa, iminumungkahi na magsagawa ng karagdagang pag-aaral tungkol sa digital literacy ng mga kabataan upang masuri ang epekto nito sa kanilang pagkatuto. Pangatlo naman ay ang rekomendasyon sa metodolohiya. Nagbibigay ng payo tungkol sa angkop na disenyo ng pananaliksik, estadistikal na pamamaraan o teknik sa pagngangalap ng datos. Halimbawa, inirekomendang gumamit ng mixed method approach upang mas maging komprehensibo ang pagsusuri sa mga karanasan ng mga guro sa online learning. Panghuli ay ang rekomendasyon sa pakikipagtulungan. Kumukonekta sa mga mananaliksik sa iba pang eksperto o grupong may katulad na interes o espesyalisasyon. Halimbawa, iminumungkahi na makipagtulungan ang mga mananaliksik sa larangan ng kultura at wika sa lokal na komunidad ng mga lumad upang mas maging tumpak ang dokumentasyon ng kanilang oral tradition. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ng mga rekomendasyon sa pananaliksik ang pagtukoy sa tanong o layunin ng pananaliksik, pagtukoy sa mga pamamaraan, paglalahad ng proseso ng pangangalap at pagsuri ng datos, pagtanghal ng mga resulta at konklusyon, pagtukoy sa mga limitasyon at pagmungkahi ng mga larangang maaaring pag-aralan pa sa hinaharap. Narito ang isang sunod-sunod na gabay upang mapalalim ang iyong pag-unawa sa pagbuo ng mga rekomendasyon sa pananaliksik. Una na dyan ay ang unawain ang tanong sa pananaliksik. Unawain ang pangunahing tanong at layunin bago gumawa ng rekomendasyon. Tiyakin na ang mungkahi ay direktang tumutugon sa layunin ng pag-aaral. Halimbawa, kung ang tanong ay kung paano maapektuhan ng social media ang pagtutuon sa pag-aaral, dapat ang rekomendasyon ay nakatuon sa paggamit, oras at epekto ng social media sa mga estudyante. Pangalawa naman ay ang suriin ang umiiral na literatura. Alamin ang mahalagang bagay upang matukoy ang mga puwang at bumuo ng matalinong rekomendasyon. Halimbawa, kung maraming literatura ang nagtuturo na ang sobrang screen time ay nakakaapekto sa konsentrasyon, maaaring irekomenda ang pagbuo ng guidelines sa oras ng paggamit ng social media. Pangatlo ay ang isaalang-alang mga paraan ng pananaliksik. Suriin kung ang napiling method ay angkop para masagot ang tanong ng pag-aaral. Halimbawa, kung survey lamang ang ginamit, maaaring irekomenda ang paggamit ng interview o focus group para makuha ang mas malalim na pananaw ng mga estudyante. Pang-apat ay ang tukuyin ng mga teknik sa pangangalap ng datos. Mangolekta ng datos mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sanggunian. Halimbawa, maaaring magkolekta ng data mula sa app usage na logs, learning management systems o oras ng screen time upang magkaroon ng mas makatotohanang datos. Panglima naman ay ang magmungkahi ng paraan ng pagsusuri ng datos. Piliin ang angkop na paraan depende sa uri ng datos. Halimbawa, kung numeric ang datos, maaaring gumamit ng correlation analysis. Kung open-minded responses, gagamit ng thematic analysis. Pang-anim, isalang-alang ang mga limitasyon at etikal na usapin. Tiyaking natutukoy ang limitasyon at etikal na pangangailangan sa pag-aaral. Halimbawa, kung ang datos ay self-reported lamang, irekomenda ang pagdagdag ng objective data. Siguraduhin ding protektado ang privacy ng mga mag-aaral, lalo na kung may screen time records. Pangpito ay ang bigyang katwiran ang mga rekomendasyon. Ipaliwanag kung bakit mahalaga at paano nakatulong ang bawat rekomendasyon sa layunin ng pag-aaral. Halimbawa, inirekomenda ang paggamit ng mixed method approach dahil makakatulong ito upang mas maunawaan hindi lamang ang oras ng paggamit ng social media, kundi pati na rin ang emotional at akademikong epekto nito. At ang panghuli ay ang buod ng mga rekomendasyon. Magbigay ng maikli at malinaw na buod na nagpapakita ng halaga ng rekomendasyon sa kabuuang pag-aaral. Halimbawa, sa kabuuan ang rekomendasyon tulad ng pagdaragdag ng objective data, paggamit ng mixed method at pagpapalawak ng sample size ay magbibigay ng mas komprehensibong pananaw tungkol sa epekto ng social media sa pagtutuon ng mga estudyante. Narito ang halimbawa ng isang research recommendation na namula sa pag-aaral na tipon, salin at suri ng mga kwentong bayang Ilocos ni Dominic Patrick Galdones 2022. Narito ang mga rekomendasyon mula sa ibinigay na halimbawang pag-aaral. Una, isama ang mga kwentong Ilocos sa kurikulum ng mga paaralan at universidad sa buong bansa, upang may pakilala sa mas malawak na mababasa at mapalawak ang pag-unawa sa panitikang regional. Pangalawa, karagdagang pag-aaral at pagsusuri sa mga akdang Iloco, lalo na sa mga akdang hindi pa ganap na nasusuri o nasasalin, upang pagyamanin ang kalaman sa kultura at panitikan ng Iloco. Pangatlo ay ang gamitin ang teknik sa pagsasalin na natukoy sa pag-aaral bilang gabay sa pagsasalin ng panitikang Iloco upang mapanatili ang diwa nito at kontekstong orihinal.
Pang-apat ay i-contextualize at gawing angkop ang mga pagsasalin at presentasyon ng panitikang Ilocos sa edukasyon. Hindi lamang literal na pagsasalin kundi tumutugon sa kultura, tema at halaga ng mga kwento. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga bintahe at limitasyon ng rekomendasyon sa pananaliksik. Nagbibigay ang rekomendasyon sa pananaliksik ng iba't ibang bentahe at may mahalagang papel sa pagtitiyak ng mga natuklasan sa pananaliksik ay nagdudulot ng positibong resulta sa iba't ibang larangan. Gayunpaman, mayroon ding itong limitasyon na nagpapakita ng kahalagahan ng maayos at maingat na pagbuo ng rekomendasyon upang matamo ang mga ipinangakong benepisyo. Sa kahalagahan ng rekomendasyon sa pananaliksik, malawak ang kahalagahan ng mga rekomendasyon sa pananaliksik sa iba't ibang larangan, mula sa paggawa ng polisiya, pagbuo ng programa, pagdevelop ng produkto, estratehiya sa marketing, medical na practice, hanggang sa scientificong pananaliksik. Layunin nito na mailipat ang kalaman mula sa mga mananaliksik patungo sa mga practitioner, tagapagtupad ng pulisiya o stakeholder upang mapalali ang makabago at may batayang desisyon at mapabuti ang resulta sa iba't ibang domain. Sa kabuuan, ang pagsisiyasat at paggawa ng research recommendations ay may kritikal na papel sa paggabay sa direksyon ng siyentipikong pananaliksik. Nagsisilbi itong kumpas na gumagabay sa mga mananaliksik tungo sa mas matibay na metodolohiya, kolaboratibong proyekto at mga makabagong approach. Ang pagsunod sa mga mungkahing ito ay hindi lamang nakakapahusay sa kalidad ng individual na pag-aaral kundi ang pag-ambag din sa kolektibong pag-unlad ng kaalaman ng isang tao o isang mag-aaral.